Nagpadala na nga ng 2,500 na Navy ang Amerika sa Strait of Hormuz. Hindi na ito babala. Seryosohan na ito. Habang bumabagsak ang mga bomba sa Iran, papasok ang US Marines sa tarangkahan nila. Ang tanong tuloy ng mundo ngayon, katapusan na ba ito ng Iran o simula pa lang ng mas malawak na gulo? Yan ang ating pag-uusapan sa Forbidden Files PH. Sa loob ng 2 linggo, ang mundo ay naging saksi sa isang digmaang pinapatakbo ng algorithm at teknolohiya. Mula sa impapawid, mahigit 15,000 target sa Iran ang tinamaan ng mga precision missiles at drone. Akala ng marami, dito na magtatapos ang tensyon. Ngunit nagkamali tayo. Dahil nito lamang March 13, 2026, isang dambuhalang anino ang lumitaw sa radar malapit sa Gulf of Oman. Ang USS Tripoli o ang LHA-7. Kasama nito ang 31st Marine Expeditionary Unit, 2,200 elite na Marines. Bakit nga ba nagpadala ng infantry sa gitna ng isang air war? Ayon kay President Trump, ang desisyon na ito ay hindi base sa timeline o strategy, kundi isang pakiramdam sa kanyang mga buto. Ngunit sa likod ng pakiramdam na ito, may isang nakakatakot na katotohanan. Ang himpapawid ay hindi sapat para kontrolin ang daloy ng mundo. Para maunawaan natin ang panganib, kailangan nating tingnan ang mapa. Ang Strait of Hormuz ay may lapad lamang na 39 kilometers sa pinakamakitid nitong bahagi. Ngunit ang shipping lanes na dinadaanan ng mga tankers, 2 milya lang ang luwag nito papasok at 2 milya naman palabas. Dito dumadaan ang buhay ng pandaigdigang ekonomiya. Bawat araw, 20 milyong bariles ng langis ang bumabagtas dito. Kapag nasara ang lagusang ito, parang hinigpitan ang leeg ng buong mundo. Hindi lang ito usaping militar, ito ay usaping survival. Ang Iran na nasa hilagang bahagi ng Kipot ay may geographical na bentahe na hindi kayang tapatan ng kahit anong carrier strike group. Ngayon, kung hindi ito kayang gawin ng airstrike, ano nga ba ang kayang gawin ng 2,200 Marines? Ang isang Marine Expeditionary Unit o MEU ay hindi lang basta mga sundalo. Sila ay isang self-sustaining force. Ibig sabihin, dala nito ang sarili nilang kanyon, tangke, helicopters at logistics. Ang USS Tripoli na nagsisilbing lightning carrier ay lulan ang mga F-35B, mga jets na kayang lumipad ng patayo. Ang misyon nila ay tinatawag na amphibious assault. Sa madaling salita, kapag ang mga missile batteries ng Iran ay hindi mawasak ng bomba mula sa 30,000 feet dahil nakatago ang mga ito sa ilalim ng mga bundok, ang mga Marines ang bababa sa lupa para pasukin at wasakin ang mga ito ng harapan. Sila ang magsisilbing dagger sa lalamunan ng mga coastal defenses ng Iran. Ngunit hindi tanga ang Iran. Alam nilang hindi sila kayang talunin ng US Navy sa isang tradisyonal na bakbakan. Ang sagot nila, swarm tactics. Daang-daang maliliit na motorboats na armado ng missile at torpedoes ang pwedeng lumusob ng sabay-sabay. Kahit ang pinakasopistikadong barko ng Amerika ay pwedeng mabulaga sa dami ng target. At huwag nating kalimutan ang silent killer, ang naval mines. Ang paglalatag ng mga mina sa Strait of Hormuz ay pwedeng gawin ng Iran sa loob lang ng ilang oras. Ang paglilinis naman nito, pwedeng tumagal ng ilang buwan. Ito ang dahilan kung bakit 94% ng shipping traffic ang tumigil. Walang kapitan ang gustong isugal ang kanyang barko sa isang minefield. Sa ngayon, ang epekto ay nararamdaman na ng bawat consumer sa mundo dahil tumanggi na ang mga insurance companies na magbigay ng coverage sa mga barkong papasok sa Gulf. Ang supply chain ay naputol. Ang mga dambuhalang barko ay nakatigil lang sa labas ng Kipot, naghihintay, nag-aabang. Ang presyo ng krudo ay tumaas na ng mahigit 30% sa loob lang ng isang linggo.
Ang mga gobyerno ay nagsimula ng gumamit ng kanilang strategic petroleum reserves. Pero ayon sa mga eksperto, ito ay pansamantalang lunas lamang. Kung mananatiling sarado ang Hormuz ng mahigit sa 3 buwan, ang pandaigdigang ekonomiya ay pwedeng pumasok sa isang depresyong mas malala pa sa Great Depression. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpang-abot ang Amerika at Iran sa kipot na ito. Noong April 1998, naganap ang Operation Praying Mantis. Ito ang huling malaking naval battle sa kasaysayan kung saan matapos tamaan ng Iran ang isang US frigate, gumanti ang Amerika sa loob lamang ng isang araw. Winasak ng US Navy ang kalahati ng operational fleet ng Iran, kabilang ang 2 frigates at isang dambuhalang oil platform. Ngunit ang 2026 ay hindi 1998. Sa nakalipas na 4 na dekada, nag-invest ang Iran sa tinatawag na asymmetric warfare. Imbis na malalaking barko, bumuo sila ng libu-libong maliliit na suicide drone at fast attack crafts. Ang 2,200 Marines na lulan ng USS Tripoli ay papasok sa isang kill zone na mas sopistikado at mas mapanganib kaysa sa hinarap ng kanilang mga hinalinhinan. Ang tanong ng kasaysayan ay kung mauulit ba ang mabilis na pagkatalo ng Iran o ang Strait of Hormuz ang magiging libingan ng mga ambisyon ng Amerika sa Middle East. Ano ang plano ng Amerika? Maraming naniniwala na ang deployment na ito ay bahagi ng Operation Iron Gate. Ang layunin? Sakupin ang mga estratehikong isla sa loob ng strait para magsilbing permanenteng bahay. Ngunit ito ay may malaking kapalit. Ang Iran ay nagbababala na anumang boots on the ground sa kanilang teritoryo ay ituturing na deklarasyon ng total war. Sa likod ng gulong ito, ang Russia at China ay nagmamasid din. Para sa kanila, ang kontrol ng US sa Hormuz ay isang direktang banta sa kanilang energy security. Ang lokal na tensyon na ito ay mabilis na nagiging isang global power struggle. Habang lumulubog ang araw sa Strait of Hormuz, ang tunog ng mga rotor ng helicopter ay nagsisilbing paalala na ang oras ay nauubos na. Ang 2,200 Marines na lulan ng USS Tripoli ay hindi lang mga sundalo. Sila ang simbolo ng depresyon at determinasyon ng isang superpower na protektahan ang daloy ng mundo. Sa susunod na mga araw, malalaman natin kung ang pakiramdam sa buto ni President Trump ay mauuwi sa kapayapaan o isang digmaang babago sa ating henerasyon. Ang Strait of Hormuz ay bukas pa sa mapa, pero sa realidad, ito ay isang nakakasadong pinto. At ang susi ay nasa kamay ngayon ng mga Marines. Ano sa tingin nyo mga idol? Tama ba ang desisyon ng US na magpadala ng ground forces? O lalo lang nitong pinalapit ang mundo sa World War III? I-comment ang inyong opinion sa baba. Hanggang sa susunod, paalam!